Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Astro at maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating channel. Ngayong araw na ito, may panibagong kwento tayong ibabalita na tiyak na magpapakilabot sa inyo. Sa mga first-time viewers, welcome sa ating channel. Dito, nagbabahagi tayo ng mga kwentong katatakutan na siguradong magpapatayo ng inyong balahibo. Para sa mga regular nating viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsama. Kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Simulan na natin. Story time. Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makapal at mahiwagang kagubatan, naninirahan si Mang Cardo, isang kilalang albularyo. Sa kanyang edad na 60, hindi pa rin siya natitinag sa pagtulong sa mga may karamdaman. Sa simpleng kubo na yari sa kawayan at nipa, pumupunta ang mga taga-baryo upang humingi ng lunas. Minsan ay sa lagnat, minsan ay sa sakit ng tiyan, at kadalasan ay sa mga kakaibang karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Sabi ni Mang Cardo, ang katawan ng tao konektado sa kalikasan. Kung hindi balanse ang paligid mo, madadamay din ang loob mo. Araw-araw ay abala siya sa pagtitimpla ng halamang gamot, paggawa ng langis na may dasal, at pagguhit ng mga anting-anting para sa proteksyon. Pero sa kabila ng katahimikan ng kanyang buhay, may lihim siyang kinikimkim, ang kwento ng isang dating kaibigan na ngayon naging kaaway, si Aling Berta. Si Aling Berta ay dating matalik na kaibigan ni Mang Cardo. Pareho silang tinuruan ng matandang albularyo na si Kamando, na siyang unang nagpakilala sa kanila sa sinaunang agham ng paggagamot. Ngunit nang mawalan ng anak si Aling Berta dahil sa isang kakaibang karamdaman, nagbago siya. Hindi tinanggap ng mga ospital ang kanyang anak at kahit si Mang Cardo ay hindi natulungan sa oras. Sabi ni Aling Berta, "Wala kayong kwenta, pinabayaan niyo ang anak ko. Kung hindi ko lang kayo pinagkatiwalaan noon, buhay pa sana siya." Mula noon, si Aling Berta ay hindi na naging albularyo. Tumalikod siya sa liwanag at nagsimulang mag-aral ng itim na mahika, kulam. Tumira siya sa pinakaloob ng gubat kung saan hindi siya nasisikatan ng araw. Doon niya isinagawa ang kanyang mga ritual. Gamit ang manika, karayom, itim na kandila at mga lihim na dasal mula sa lumang aklat na natagpuan sa isang libingan ng mga Kastila. Lumipas ang 10 taon. Tahimik na ang baryo. Ngunit isang araw, isang bata ang nagkasakit. May lagnat na hindi maibaba, nanginginig sa gabi, at nagsasalita ng salitang hindi maintindihan. Nang dalhin kay Mang Cardo, agad siyang nagdasal at gumamit ng langis. Sabi ni Mang Cardo, hindi ito karaniwang lagnat, may ibang puwersang gumagalaw. Kinabukasan, 2 pang bata ang nagkasakit. Ang mga tanim ay unti-unting nalalanta. Ang tubig sa balon ay tila nangingitim. Ang mga hayop ay nag-alburuto. Sabi ng matandang babae sa baryo, dumating na naman ang dilim, si Berta ang bumalik. Nagdesisyon si Mang Cardo na harapin ang kanyang dating kaibigan. Sa gabing kabilugan ng buwan, naglakad siya patungong kagubatan. Dala niya ang kanyang anting-anting, langis at isang puting kandila. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng hangin. Puno ng anino ang paligid. May mga matang nakamasid. Sa gitna ng gubat, sa isang bilog na altar ng bato, naroon si Aling Berta. Nakasuot siya ng itim na saya, may puting usok na bumabalot sa kanyang katawan. Sa kanyang kamay ay hawak ang baston ng itim, gawa sa kahoy ng punong hindi dapat pinuputol. Sabi ni Mang Cardo, "Berta, tama na. Ang mga inosente ang nadadamay sa galit mo." Sabi ni Aling Berta, "Hindi ko ito ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko ito para sa akin, para sa anak kong kinuha sa akin ng mundo na ito." Sabi ni Mang Cardo, "Alam ko ang sakit ng pagkawala. Pero ang paghihiganti ay walang dulo. Wala kang pinapatay kundi ang sarili mo." Sabi ni Aling Berta, "Hindi mo alam ang sakit na iyon. Wala kang anak na inilibing.
Wala kang narinig na iyak na hindi mo kayang lunasan. Sa sandaling iyon, dumilim ang paligid, uminog ang hangin, ang lupa ay umuga, lumabas ang mga aninong walang mukha. Pinalibutan si Mang Cardo, ngunit hindi siya natakot. Sabi ni Mang Cardo, sa ngalan ng liwanag, sa gabay ng mga ninuno, sa lakas ng dasal, lumisan kayo. Iwinasiwas niya ang kanyang anting-anting. Lumiwanag ang paligid, nagsisigaw si Aling Berta. Nanghihina siya, ngunit hindi sumusuko. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sabi ni Aling Berta, "Anak ko, patawad, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula." Sabi ni Mang Cardo, "Magsimula ka sa pagbitaw, sa pagtanggap, sa pagbabalik." Lumuhod si Aling Berta. Ang kanyang baston ay nabasag, ang mga anino ay naglaho, ang mga bituin ay muling lumitaw sa langit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, narinig muli ang tinig ng mga ibon sa gubat. Bumalik sila sa baryo. Maraming tao ang natakot, ngunit nagsalita si Mang Cardo. Sabi ni Mang Cardo, walang kasamaan na hindi kayang lunasan ng kabutihan. Si Berta ay isa ng kaagapay sa paggagamot. Ipinagpatuloy ni Aling Berta ang kanyang buhay, ngayon bilang isang tahimik na manggagamot. Marami ang dumadalaw sa kanya, hindi upang takasan ng sakit, kundi upang matutong tanggapin ito. Sabi ni Aling Berta, hindi ko na mababawi ang nakaraan, pero maaari kong itama ang kinabukasan. Sa baryo ng San Miguel, 2 albularyo ang kilala. Isa ang may lakas ng panalangin at isa ang may pusong dumaan sa dilim at piniling bumalik sa liwanag.